Mas marami raw ang bumibiyahe ngayon sa domestic flights sa NAIA kumpara noong nakaraang taon. Kaya kasabay ng pagdami ng mga pasahero ang sari-sari ring mga reklamo. At live mula sa NAIA may report si Ian Cruz. Ian, ano-anong mga reklamo yan? Yes, Ivan, dahil wala nang problema sa operasyon ng Bureau of Immigration ay normal na ang operasyon sa apat na terminal ng Ninoy Aquino International Airport dito sa Pasay City. At kanina nga, Ivan, para maibsan naman yung mga reklamo ng ating mga kababayan ay naglunsad ang Civil Aeronautics Board o CAB nung hotline nila para doon na maitawag yung iba't ibang mga reklamo nila sa pagsakay sa mga eroplano. Narito ang aking report. Maya't maya ang dating ng mga pasahero mapa international man o domestic flights sa NAIA Terminal 2. Kaya naka-alerto ang PNP Aviation Security Group, katuwang ang Airport Police Department. Kahit dumana sa x-ray machine ng bagahe, pinalalapitan pa rin ng ilan sa bomb sniffing dogs. Ang dating guro na si Nanay Rose Antiquisa at kanyang mister nagbalik bayan mula Amerika para dito magsimana Santa. Iba kasi ang Holy Week sa atin eh. Yung marami tayong mga nire-recall na mga ginagawa ng mga Catholic people. Ang ibang magbabarkada naka-leave na sa trabaho ngayong Martes Santo para umiwas sa siksikan. Madaming tao, naranasan na namin yung mahaba ang pila dun sa ibang terminal. Sobrang haba, dun pa lang sa labas, ang haba na. Sa iba pang terminal ng NAIA, tumataas pa rin ang bilang ng mga parating at paalis na pasahero. Sa tala ng MIAA, tumaas sa mahigit 10% ang bilang ng mga pasaherong dumaan sa NAIA kahapon, Lunes Santo, kumpara sa Lunes Santo ng 2016. Dahil parami ng parami ang pasahero, dumarami rin ang mga reklamo. Sa tala ng Civil Aeronautics Board, ngayong 2017, nasa 138 ang reklamo na itala laban sa domestic airlines. Karaniway tungkol sa fare refund, lost baggage at booking issue. 27 na reklamo naman laban sa foreign airlines. Kanina, inilunsad ng CAB ang hotline nila na 16566 para sa anumang reklamo ng pasahero. I-dial lang ang area code na 02 kung nasa probinsya. 14 na agents pa lang sa ngayon na naka-duty. Sabi ng CAB, may mga help desk sila sa 25 paliparan sa bansa. We cannot now say that this is going to be very quick now. Of course, there's an improvement. But this is a work in progress. The goal is to really make it centralized, interactive, and in real time. Mahalaga ring alam ng mga pasahero ang kanilang karapatan, gaya kung maantala ang kanilang flights. For at least 3 hours na delay, kasalanan o hindi ng airline, ang pasahero dapat pinapakain. Hinahayaang tumawag na libre. No? Tapos pwede siya mag-rebook, pwede siya mag-refund, at pwede siya magpa-endorse sa ibang airline. Sa usapin naman ng lindol, sinabi naman ng MIAA na matatag at bagong retrofit ang Terminal 1 at 3. Sasailalim na rin daw sa retrofitting ang NAIA Terminal 2. Although na-experience nga natin lately yung mga nangyayaring earthquakes, pero sa traveling public, our terminals are safe. Ivan, bukas nga ng madaling araw hanggang sa Huwebes ng umaga ay inaasahan yung pagdagsa ng mas marami pang mga pasahero na aalis at darating dito sa Ninoy Aquino International Airport kaugnay ng paggunita ng Semana Santa. At Ivan, mainit na issue ngayon yung offloading sa mga eroplano, pero tiniyak ng Civil Aeronautics Board ng Pilipinas na dito sa ating bansa ay hindi mangyayari yung pwersahang pag-offload ng mga pasahero, sapagkat ang sinasabi ng CAB ay kailangang magkaroon ng volunteers doon sa mga pasahero bago sila pababain o hindi pasakayin sa kanilang flights, Ivan. Ian, balikan ko lang yung sitwasyon sa immigration counter. So, non-issue na to. Naresolba na? Naresolba na yan, Ivan, sapagkat sa ngayon, mangilan-ngilan na lamang yung mga uma-absent o nagli-leave na mga empleyado ng Bureau of Immigration, at dagdag pa rin, may 140 na idinagdag na mga taga Bureau of Immigration sa sa mga terminal dito sa Ninoy Aquino International Airport. At bukas, Ivan, magkakaroon pa ng on standby na mga 300 personnel din, mahigit 300 mga personnel ito ng Bureau of Immigration. Manggagaling sila doon sa head office ng Immigration sa Maynila, at kung kakailanganin pa, kung humahaba yung mga pila doon sa terminals 1, 2, and 3, maaaring i-deploy sila
dun nga sa mga immigration booths dito sa loob ng paliparan, Ivan. Yung mga flights, Ian, base sa obserbasyon mo sa maghapon, marami ba ang nade-delay o nakakancel? Kumusta ang air traffic, kumbaga dyan, sa mga terminal ng NAIA? Ivan, base dun sa pag-ikot natin dun sa iba't ibang mga terminal ay normal ang sitwasyon. Ang sinasabi naman sa atin ng MIAA, talagang kada araw ay merong 20% talaga na nagkakaroon ng mga delay sa kanilang mga flights. Pero sa ngayon naman wala tayong nabalitaan na mga nakansila na mga biyahe dito sa NAIA, Ivan. Ito, balikan ko lang, naging mainit usapin ito nitong nakaraang taon, yung laglag bala. Wala ka na bang nababalitaan ganyan? Ian? Ian, naririnig mo ako? Magpapasalamat na ako sa iyo. Maraming salamat, Ian Cruz, live mula sa NAIA.